issue of wealth and economics. So, yung study natin ngayon is under sa usapin ng Christian ethics. So last time, by God's grace, nakapagturo ako about sa homosexuality at ito ay issue naman ng sexual ethics under Christian ethics din. Pero ngayon, ang titingnan naman natin ay yung issue na nakapaloob sa economics sa ganong ding standard sa Kristiyanong pananaw at Kristiyanong prinsipyo. Pero bago yung lahat, or bago natin umpisan, tingnan muna natin, or I think dapat pala mag-pray ako. Sige, let's pray. Let's pray. Aming Diyos, maraming pong salamat sa oportunidad ulit na masamba namin kayo ng sama-sama biglang iglesia. Salamat din, Panginoon, sa pagpapanatili sa bawat isa sa amin. Tulungan nyo kami as we study yung isang topic patungkol sa economics, at nawa makita namin ang tinuturo niyo po sa inyong salita. Makita namin na kayo yung soberanong Diyos na nagmamayari ng lahat. Mapaalalahanan kami kung ano yung posisyon namin sa harapan ninyo, O Diyos. Tulungan niyo po ako as I teach this. At nawa po ay maging beneficial po sa amin ito. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Yun, sige. Bago yun, i-define muna natin kung ano yung economics. Kadalasan kasi kapag naririnig natin yung salitang yon, yung economy or economics, palagi siyang nai-relate sa yaman, sa pera. Guys, yung nakaraan sa balita, parang napakinggan ko na yung piso kontra dolyar, nasa 57 pesos na ba yung ating in $1, 57 pesos na siya. At ito ay sinasabing refleksyon na mababa yung ekonomiya natin, o di kaya malaki yung utang ng bansa natin. So, mayroon din siyang sinasabi patungkol sa mababang ekonomiya natin. So, palagi siyang nare-relate sa pera. Pero ano ba talaga yung definition ng economy? So, tinignan ko lang yung kung paano siya dinefine sa Investopedia. Sabi doon, a social science that focuses on the production, distribution, and consumption of goods and services. So, pansinin natin dito na yung sinabing goods and services. So, hindi siya directly na about sa pera, pero since yung goods and services na ito ay nilalagyan natin ng halaga, so depende sa demand niya at availability. So, familiar na yun sa usapin ng economy, yung law of supply and demand. At since yung pera yung ginagamit natin to assign value sa mga goods and services na yun, kaya lagi siyang closely linked sa pera. Pero maganda yung distinction na goods and services kasi dito natin nakikita kung paano kumikilos yung dynamics ng economics. Yun nga, binanggit doon na merong production, merong distribution, merong consumption. So example, gulay. Gamitin na natin yung favorite kong gulay ngayon, yung repolyo. Bilang taga-Antipolo, may kailangan ng pag-consume sa repolyo. At sabihin natin, sa Baguio, kinukuha yon, tinatanim. So, yun yung goods. Pero, paano madadala yun sa atin? Kailangan yung services ngayon. So, kailangan na may mag-aangkat. So, yung services na yun, kung titingnan pa rin natin, papasok pa rin siya sa dynamics ng economics. Kasi, paano ba niya dadalhin dito yun? Lalakarin lang ba niya? Kailangan niya ng gamit, kailangan niya ng sasakyan. Yung sasakyan na yun, binubuo yun. Tapos, so and so forth, hanggat sa makarating ka dun sa pinaka-raw material na kailangan ng bawat isa. So, whether ikaw ay nasa service, merong side na ikaw ay consumer. So, ito yung dynamics ng economics. So, yung point lang naman natin dito ay hindi natin maiiwasan na maging bahagi ng economy. At lahat tayo ay may contribution dito kahit na yung pinapalakas nating contribution ay consumption, meron pa rin tayong parte dito. Sabi ni Dale Arand sa isang article niya sa Desiring God, Why Christians Care About Economics, sabi doon, economic activity is one of the most common and basic forms of human interaction. Kaya it just support na hindi natin maiiwasan as we interact with each other. So tuloy ko lang yung definition, sabi doon, economics nga, or economy, primarily is concerned with analyzing the choices to
to allocate limited resources. So maganda yung sinabi dito ng Investopedia na limited resources. So maalala natin yung salita ng Diyos sa Genesis chapter 3, nung nahulog ang tao sa kasalanan. Sinabi doon, starting verse 17, "Cursed is the ground because of you. In pain you shall eat of it all the days of your life. So thorns and thistles it shall bring forth for you. By the sweat of your face you shall eat bread." So after man has fell into sin, ito yung sumpa na dulot nito. So paghihirapan natin yung mga pangangailangan natin, hindi gaya ng prior ng fall, na sagana yung mga pangangailangan nila Adam at Eve. Pero after ng fall, kailangan na siyang paghirapan at trabahuin. Pero question, di ba may work din naman nun prior ng fall? Sabi nga sa Genesis chapter 2:15, sabi sa kanila ng Diyos, "The Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it and keep it." So hindi natin yun disregard yun, at mamaya dadaanan natin yun as we go to the principles. Pero yung emphasis kasi ng fall ay nagkaroon na ng difficulty that brings pain and hardship. At ito yung sinasabi lang after ng fall. So helpful yung description ni Greg Bunsen dito na sinabi niya that the earth has become stingy. So parang naging ungenerous na. At yung natural na binibigay sa atin neto ay quote and quote, thorns and thistles. Kung hindi natin paghirapan o hindi natin tatrabahuin, hindi natin makukuha yung mga pangailangan natin. Kaya tama nang sinabi ng Investopedia na limited resources lang kasi after ng fall, meron ng scarcity. Kaya with that in mind, tingnan na rin natin yung kung paano siya dinefine ni Bunsen. So sabi dito, yung economics or economy, it's a systematic study of how man acts to maximize his perceived well-being. Ito ipag-iisip daw natin kung paano tayo mapapabuti yung kalagayan natin, given that we are living with limited resources. So, hindi necessarily masama yun, kasi may dating na parang makasarili naman. Pero doon natin nakikita na doon papasok yung issue. Kasi bilang tao na bahagi ng economy, ng ekonomiya, at ginagawa natin yung part dito, may impluensya yung ating mga moral judgments on how we define right and wrong. At sa study na to ng Christian Ethics about Economics, I argue that apart from Christian ethics, if we completely abandon yung Christian principles, yung moral judgment natin will be unstable and it will lead to mishandling the limited resources and eventually leads to our own destruction as a society. Kaya tingnan natin kung ano yung mga prinsipyo na sinasabi ng salita ng Diyos kung paano natin i-handle yung mga resources natin. So number 1 dito is stewardship. So una, tingnan natin yung sinabi ni R.C. Sproul. Sabi niya dito, how we use our resources is the subject of economics. And the biblical sense of it is the chief concern of stewardship. So since economics nga ay pumapatungkol sa kung paano natin gagamitin yung resources natin, according to Sproul, biblically speaking, ito ay usapin ng stewardship. At makikita natin yung closely linked yung salitang yun kasi makikita rin natin sa handout natin kung ano yung origin ng salitang economy. So, nakalagay dyan, it's from the Greek word oikonomia na binubuo rin ng dalawang Greek word na una is oikos, which means house or household. Tapos yung next is nomos or law or rule. So, together it means house law, pero yung regular use ng salitang yun is stewardship. So, in the Bible, we can trace yung principle ng stewardship sa creation account. So, Genesis 1:27 to 28, sabi doon, so God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female, He created them. Sabi niya dito, and God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it and have dominion. So, cut ko na muna doon. So, kaya yun, mula creation pa lang, yung Diyos yung gumawa ng prinsipyo na ito. And by putting Adam and Eve as His vice-regents or to rule the overall creation in His stead, sila yung ginawa niyang, yun yung simula ng stewardship. Pero we have to keep in mind that making them rulers in behalf of God, so, nung ginawang mga rulers si Adam and Eve sa creation on behalf of God,
it doesn't mean na independent ownership of all creation. Tandaan po natin na ang Diyos pa rin, ang soberanong may pag-aari ng lahat. At makikita natin to sa Psalm chapter 24. Sabi doon, "The earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and those who dwell therein." So rather, hindi tayo individual or independent owners but stewards. So tagapamahala tayo, pinagkatiwalaan. Sabi pa ni Sproul sa kanyang article, kung ano yung steward, sabi dito, a steward in the ancient world was a person who was given the responsibility and authority to rule over the affairs of the household. So, pwede nating tingnan yung example ng patriarch na si Joseph the Dreamer, nung time na siya ay nasa household ni Potiphar. So, kinakitaan siya ni Potiphar, nakasama siya ng Diyos kasi sinabi doon na he was a successful man. So, pinagpapala siya ng Diyos. So, kaya ginawa ni Potiphar ay itiniwala niya kay Joseph yung kanyang sambahayan, binigyan niya ng authority to oversee yung kanyang household sa kanyang mga ari-arian. At to the point, sinabi pa doon sa Genesis 39 na to the point ng poproblemahin na lang ni Potiphar ay kung ano yung kakainin niya. But we all know the story, di ba? At the moment nung yung asawa ni Potiphar starts to tempt Joseph, basahin ko lang yung response si Joseph. Sabi niya doon sa Genesis 39 verse 8, "Behold, because of me, my master has no concern about anything in the house, and he has put everything that he has in my charge. He is not greater in the house than I am, nor has he kept back anything from me." So parang may dating na equal sila. Pero yung next words will be the dividing line, "except you, because you are his wife." So sa halimbawa, nakita natin, we can see clearly yung pagkakaiba ng kung sino yung sovereign owner at sino yung steward. Ang authority ng steward ay kung hanggang saan lang yung pinayagan ng owner, ng may-ari. At the same time, pwede din niya tungkunin at pwede rin alisin sa kanya. So going back sa principle, ang point lang naman natin dito is, as man, we are responsible toward God in the use of all that He has given to Him. All that God has given to us, abilities and resources. Gamitin natin to in a manner that it will reflect yung image ng Diyos in how He cares, how He maintains and protects yung kanyang sannilikha. So number 2 sa principles, private property. So yung principle naman ng private property, ito ay assumed ng 8th commandment. So makikita natin yung sa Exodus chapter 20 verse 15, "You shall not steal." So mayroong bagay na hindi sa akin o hindi ko pagmamay-ari at sa iba ito na hindi ko pwede basta kunin. Kasi pag nanakaw yun yung ina-assume ng 8th commandment. Pwede ko lang yun makuha or mapasa akin yun kung papayagan at pwede magbigay pa ng kondisyon yung may-ari. So, bago yun mapunta sa akin. So, ito yung prinsipyo ng dahil yung prinsipyo ng private property ay it involves yung person's sovereignty or authority over a certain something. So imagine, may nagbigay sa atin ng isang bagay, for example, cellphone. Pero hindi mo pwede gamitin yung mga features niya unless payagan ka. Pwede mo sabihin, "Oh, may cellphone ako." Pag sinabi, "Oh, patingin naman ng mga pictures mo diyan." Ipapaalam ko pa. Masabi ba natin sa atin yon? So hindi pwedeng mag-work yung principle na to apart from sovereignty or the person's sovereignty. So God is concerned with the protection of private ownership. At makikita natin yun sa mga ilang passages ng Old Testament. For example, sa Leviticus chapter 25, dun yung nabanggit yung year of the Jubilee. At tinatawag din siyang year of release and liberty. Ginaganap every 50 years lang. Ano yung instruction ng Diyos sa Israel? Sila'y bumalik sa sarili nilang sambahayan, sarili nilang ari-arian. So it's telling us na meron silang private property. Ganun din, we can also see na yung ibang mga laws sa Old Testament, ibang laws doon ay ginawa surrounding yung usapin ng property or ownership. Example, sa Exodus chapter 21, yung patungkol sa
sa ox na nanunuwag kapag nakapatay ito ng ibang tao. 'Di ba? May iba't ibang level ng accountability nakaakibat yung parusa na pinapataw doon. Kung first time, sige, patayin yung ox. Kung may record na ba siya na nakapatay siya, isama yung may-ari, or minsan pinagbabayad lang. Sa New Testament, makikita rin natin na yung command na "you shall not steal" ay nagpapatuloy. Maraming beses na binanggit yon. Perfect example, ang Panginoong Jesus, nung kinakausap niya yung rich young ruler, nung tinatanong siya how can he inherit eternal life, binanggit ni Jesus yung mga commandments at kabilang doon yung wag magnakaw. Si Apostle Paul, ganoon din sinabi niya sa Corinthian church, na yung mga magnanakaw, they will not inherit the kingdom of God. So, yung point lang naman natin dito is God calls us to protect not only our own but others' property. Again, sinulat ko ulit dyan yung abilities and resources. So, ganito natin mai-apply yung stewardship, yung unang principle, na pangalagaan natin yung mga sarili nating property at ganoon din ay magkaroon din ng concern sa property ng iba without abusing or disregarding that person's sovereignty. Sige, number 3 na principle, ang labor and profit. So, given the responsibility na kailangan nating mag-steward or we are steward, it implies that God expects human flourishing. So again, going back to sa creation account, when God said to subdue the earth, it means to make the earth useful for man's benefit and enjoyment. And that command still stands after magkasala yung tao. And kahit yung kung paano nagawin yung mga bagay nito, yung pag-subdue, ay mas challenging na. At dahil sa scarcity na nga, may limited resources na, so nagkakaroon na rin ng development kung anong itsura ng how can we benefit and enjoy as we work the ground. So, hindi masama to expect something to gain or earn as we work. So, yung point lang naman dito ay God ordained these two to exist together, yung labor and profit. It's an aberration. It's not normal for one to exist without the other. Masama na kung hindi tayo kakita sa mga pinagtrabahuan natin. Kaya itong una, tingnan natin yung Proverbs 13:23. Sabi doon, the fallow or uncultivated land, the fallow ground of the poor would yield much food, but it's swept away through the injustice. So this might be an example of oppression ng mga mahirap at makikita natin yung kawalan ng hustisya sa mga gitong pagkakataon. So either kinamkam lang or sila yung or either kinamkam yon ng mga kung sino man yung kumamkam or yung mga kumuha nun ay sila yung naglagay ng value sa produce ng field nila. So makikita natin dito that yung nababiolate yung sovereignty ng person over his property. At yun ba dahil sa may hirap yung may-ari ng lupa? So yung point 2, profit without labor is sloth or unlawful gain. So if we expect profit without labor, hindi rin naman ito tama. It's sloth, it's laziness, or pwedeng unlawful gain yung mangyari. So maraming examples din na makikita about laziness sa Proverbs. So gamitin na natin yung same chapter, yung chapter 13 verse 11. Sabi doon, wealth gained hastily will dwindle, but whoever gathers little by little will increase it. So this describes yung attitude towards work. Na kadalasan gusto yung easy money, o kung hindi malaki yung bigayan, hindi na magtatrabaho. So, pero yung tinuturo sa atin ng Proverbs is yung diligent working. Yung 2 Thessalonians chapter 3 verse 6 at 10, let me read lang. Sabi doon, keep away from the brother who is walking in idleness and not in accord with the tradition that you received from us. Sabi doon sa verse 10, if anyone is not willing to work, let him not eat. So dito makikita yung seriousness ng sin of idleness dahil si Paul,
At inuutos na nga niya na i-excommunicate sila. Kasi yung idleness dito, it means undisciplined, irresponsible, or umaasa sila sa iba para mabuhay. At sila ay tumatanggi sa obligasyon ng trabaho. Kaya labor and profit, it should exist together. So these are the biblical principles, itong tatlo na to, with regards to economics or managing resources. But before we proceed, doon sa issue of health or of wealth, meron lang paalala dito, nasa handout natin doon. Sabi doon, yung caution, we must not identify the Christian cause with any economic ideology. So yung point daw doon, there is no human enterprise that is free from effects of sin. An ideology may contain Christian concepts but it does not make the whole idea Christian. So sinulat ko lang din yung consideration dyan bilang may part kasi sa akin na mabigat sa conscience na maging neutral. So let me read lang yung consideration. As we grow in the knowledge of faith, we also grow in our discernment. So, it is okay to choose or go against certain ideologies. So, yung point lang dito is that economics is that the main message of the Christian faith. So, the message of the Christian faith is the gospel and the salvation that is found in Christ alone, through faith alone, and by grace alone, to the glory of God alone. But since Christianity is a lifestyle, the teachings of Scripture pervades in every aspect of our life, including how we view economic ideology. So example doon na hindi ko maiwasan na hindi maging neutral yung communism. So according to Karl Marx sa kanyang Communist Manifesto, the theory of the communist may be summed up in a single sentence: abolition of private property. So sa statement pa lang na yon, nag-collapse na yung pinag-usapan nating biblical principles na diniscuss kanina. How can we exercise stewardship kung wala tayong private ownership? How can we flourish as a human if someone is regulating the resources? So we can know that this is evil because it goes against the teaching of the Bible. Ayun lamang po. Sige, dako na tayo sa issue of wealth. So there are two extremes or dangers na pwedeng mapundahan pag sa usapin ng wealth at sa usapin ng economics. Ito yung una is yung asceticism, or yung opposition ng enjoyment of material things in creation. Pwede natin ulit tingnan yung sa creation account na ang command ng Diyos is to subdue the earth, na hindi lang sa kapakinabangan ng tao, kundi sa enjoyment ng mga ito. Sa New Testament, makikita din natin yung sinabi sa Colossians chapter 2 verse 20 to 23. Kung gaano kariing nagbabala yung si Apostle Paul sa mga nagtuturo neto. Sabi doon, if with Christ you died to the elemental spirits of the world, why, as if you were still alive in the world, do you submit to regulations, do not handle, do not taste, do not touch? Talon lang ako sa verse 23. These have indeed the appearance of wisdom in promoting self-made religion and asceticism, but they are of no value in stopping the indulgence of the flesh. So the issue is that we are dead in our spirit and in need to be made alive through the preaching of the gospel. No amount of physical disciplines can make us want the things of God, but we need a change of heart from stone to flesh. So So yung pangalawa is yung common pitfall ng wealth, which is yung materialism. At maraming warnings sa scripture kumpara dun sa asceticism patungkol sa pagiging materialist. Sabi doon sa Hebrew chapter 13 verse 5, keep your life from the love of money and be content with what you have. Sa 1 Timothy 6:9-10, but those who desire to be rich fall into temptation. To sa verse 10, talon lang ako. For the love of money is the root of all kinds of evil. Ito yung isang popular verse na na tinitingnan patungkol sa materialism. But again, we emphasize yung love of money doon. So,
Yung next is yung Matthew 6:24. Sabi, yung no one can serve two masters. We cannot serve God and money. So, yung point lang naman dito ay our disciplines in handling resources do not earn favor to God. So kahit ano pang disiplina natin on kung paano natin i-manage yung ating mga resources, hindi yun yung nakalulugod sa Diyos, but again, yung representation ni Christ sa atin, yung nakalulugod sa Diyos. So, tingnan natin yung dalawang aspeto lang ng wealth, which is wealth as a divine blessing and wealth as a demonic power. So, una, yung wealth as divine blessing. In the Old Testament, kailangan nating ma-distinguish yung kung ano yung unique sa Israel at kung ano yung general principle na pwedeng magpatuloy. So, sabi doon sa bullet 1 natin, sabi, unique to Israel is Yahweh's covenant pledge in connection with the land conditioned on the faithfulness of His people. So, mababasa natin yon sa mga text like Deuteronomy 8:18. Sabi doon, you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may confirm His covenants that He swore to your fathers at is this day. Ganun din, makikita rin natin yun sa chapter 28, verse 11. Sabi doon, and the Lord will make you abound in prosperity, in the fruit of your womb, in the fruit of your livestock, and in the fruit of your ground, within the land that the Lord swore to your fathers to give you. So makikita lang naman natin dito yung mga pangako ng Diyos sa Israel is nakakondisyon kung sila ay tapat sa Diyos, at yung resulta nun ay yung pag-prosper nila sa kung saan sila nakatira, kung ano yung mga territory na binigay sa kanila, along with all the produce na pwede nilang makuha sa territory nila na yun. So, yung general na principle at nagpapatuloy ay makita natin sa mga wisdom literature like Proverbs and Ecclesiastes. Sabi doon, it is associated with diligence. Kanina, nabasa na natin yung sa example kanina, na instead of easy money ay maging matyaga. So kaya hindi ko na babasahin yung mga proverbs dito. Tapos yung second, it is set in a clear hierarchy of priorities. So dito pinapakita lang na mas appealing ang maayos na household or may kapayapaan na sambahayan kaysa magkaroon ng maraming yaman. Sabi nga dun sa Proverbs 15:16-17, better is a little with the fear of the Lord than great treasure and trouble with it. Better is a dinner of herbs, where love is, than a fattened ox and hatred with it. So makikita natin doon yung hierarchy na ay kung meron kang mas marami kang ari-arian, kung hindi rin panatag yung kalagayan mo, especially yung relationship mo sa Diyos. Baliwala lahat yun. So, in the New Testament, ang general promise naman sa mga mananampalataya ay yung kasapatan ng pangailangan nila, natin, but not guaranteed prosperity. At yung common mistake nga doon ay kapag yung Old Testament promises sa Israel ay ina-apply natin sa sarili natin or sa ngayon. So, yung point dito, the pledge of God in the New Testament is of another kind of abundance. So, yung pangako ng Diyos sa Bagong Tipan ay hindi nakatulad ng abundance dati or sa Old Testament. But ito ay mapatungkol sa spiritual abundance. Yun sinabi sa Ephesians chapter 1 verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places. So this reorientation ng kung ano yung abundance na from physical to spiritual, that leads to the redefinition of wealth in the New Testament. So, tingnan natin yung sa Luke chapter 12 verse 19 to 21. So makikita natin dito yung pagkakamali ng mayamang hangal
then yung kumpiyansa niya ay nakalagay sa naipon or naitabi niyang yaman. Sabi doon, sabi ng mayaman sa sarili niya, "So, you have ample goods laid up for many years. Relax, eat, drink, and be merry." Pero sa 21, sabi doon ng Diyos, or sa next verse pala, "But God said to him, Fool, this night your soul is required of you." Sa verse 21, sinabi doon, the one who lays up treasure for himself and is not rich toward God. Is not rich toward God. So yung general principle lang dito, yung sinabi sa Proverbs 3:9, which is to honor God with our possessions. At ano yung tsura nun? Yun ay pag-exercise natin ng ating pagiging mapagbigay. At ang pagbibigay ay duty ng isang New Testament Christian. Tayo yun. Ito ay bahagi ng ating worship. So sinabi sa 1 Corinthians chapter 16 verse 2, sabi ng Apostle Paul doon, "The first day of every week, each of you is to put something aside and store it as he may prosper, so that there will be no collecting any account." So ito yung paalala ni Apostle Paul sa Corinth para sa benevolence na gagawin, at yun ay gagawin sa araw ng pagsanto. Ganun din sa Hebrews chapter 13 rather, sa 15 to 16. Sabi doon, or kahit yung verse 16 na lang babasahin ko, "Do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices is pleasing to God." So ito, mga kagbibigay ay ipagsamba natin sa Diyos. So Christian living, sabi dito sa second one, should be characterized with more liberality because of Christ. So kung patungkol naman ito sa kung paano yung gratitude natin sa biyayang kaligtasan at pagtutubos na natanggap natin kay Jesus. At hindi ito pangonsensya. Kung kayo po hindi mananampalataya, hindi po kayo pinipilit na magbigay sa church. Pero may obligasyon kayo na selektin yung Diyos. At dahil ang Diyos ang may-ari ng lahat, He is worthy. At kung siya ay nagsalita, He is worthy ng mga pagbibigay natin. So, pero hindi kayo pinipilit kasi ang una yung kailangan na ang kailangan maasikaso sa kalagayan nyo is makilala nyo muna kung sino yung Diyos. Sa atin naman ng mga Kristiyano, ito yung paalala dahil yung duties natin ay makikita naman natin kahit saan yun. Diba? Kung ano yung pinagdadaanan natin ng resources natin, lakas at pera. Yun yung makikita ko sa inyong puso natin. Guys, namin sa Matthew chapter 6, 19-21. Sabi na sa verse 21, "For where your treasure is, there your heart will be also." So number 2, which is yung wealth as demonic power. So yung una dito, it is the chief rival of Christian faithfulness. Nadaanan natin ito kanina, so hindi na masyadong expound. Ito yung we cannot serve both God and man. So sa point 2, it is the destroyer of relations. So dito sa mga verse sa Luke chapter 12, makikita natin yung kwento ulit ng mayamang hangal na ginagamit. Gusto niyang gamitin yung intervention ni Jesus para ayusin yung problema niya sa mana with his brother. Sabi niya doon, "Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me." Pero ang Panginoong Jesus nakita niya yung puso ng taong ito at ito ay nag-uugat sa covetousness. At yun nga, yung nag-uugat yung covetousness dahil yung kumpiyansa ng taong ito ay nakasandal sa yaman. So number 3, ito na yung last. Wealth is a demonic power. It is an evil motive for the service of God. So maalala natin yung preaching last time about the widow, nung offering niya, in comparison sa mayayaman na malalaki yung binibigay nila at pinapatulog nila yung offering box nila para lang malaman ng iba na malaki yung nilagay nila. So maganda yung sinabi ni Pastor Joseph na ginagamit nila yung Diyos para sa sarili nila. Yun, doon lang po yung study natin for issue of wealth and economics. Open na po yung discussion. Open na po for discussion.
nabanggit kanina yung about profit without labor. Ah, paano yun sa, halimbawa, may mga Christian ako nakakilala personally na they wanted to establish a business. Ayan, yung mga Christian na nakakilala ko na they want to establish a business so that they can profit. Actually, sa totoo lang, walang labor. May labor, pero less labor, more profit. Kanina kasi may mga binanggit yun, mga illegal. Pero ito kasi, nakikita natin na legal na in a way, nagre-risk sila, but they want to profit more with less labor. Anong masabi mo doon? Ayun nga, dahil sa... Ayun, thank you, Pas Erdi. Dahil nga sa... parang... Ang dami na rin kasi ng pamaraan ng ng passive income. Pwede na... paano ko ba siya titingnan? Kasi yun nga Ang una kong gustong sabihin, iba-iba na kasi yung parang approaches ngayon. Dahil nga, I think nakikinabang din tayo sa sa mga nauna sa atin that faithfully they subdue the earth. Kasi yung ibig sabihin ng subdue ay to work the earth para sa benefit natin. So, since marami ng development, padali ng padali. So yung mga ganun, passive income. I think kung ano talaga yung binigay ng Diyos na pwede mong i-work on. For example, naisip ko tuloy yung sa yung sa mga binigyan ng talents, iba-iba sila ng measure na binigay So yung 5,000, mas marami siyang, mas malaking tinubo nung binigay sa kanya kumpara doon sa sumunod. So I think yun pa rin may wisdom pa rin kung how we will use our resources. Kasi ganun pa rin naman yung panawagan, pasok pa rin siya doon sa principle ng stewardship na parang magkaroon tayo ng kaisipan on how we manage yung pinagkatiwala sa atin. Kung meron siyang pang passive income, kasi for sure, mahirap i-achieve yun sa mga common na tao. Pero siguro kung yung magiging example niyan ay, halimbawa, magsimula ka pa lang, pero passive income lang titingnan mo, ayaw magsimula sa mababa, parang gusto mo agad, nakatalon agad sa taas. Meron akong alam sa previous company na may mga ganun talagang privilege. Depende yata sa school. Pero hindi lahat kasi ganun Saka I think magkakaroon din ng effect yon sa kanila. Kasi since nandun na agad sila sa taas, parang hindi nila na-experience yung mababa at yung mahirap. So may effect yun sa character. Pero again, as kung sagutin ko lang diretso, yun, kung ano yung binigay sa atin, may wisdom na may panawagan sa atin na gamitin yun wisely. If we have the capacity sa passive income, at I think yun malaking pondo yata yun. So, ayun, do it. Saka yung heart din siguro. Marami nagde-desire na less labor, more profit, pero yung goal nila is for self-centered lang din. They want to relax more, do the things that they want to do. Pero sa Christian, at least sa Christian perspective, we expect or we somehow assume na ang hangarin ng isang Kristiyano ay mas lalo pang maging kagamit-gamit sa paglilingkod sa gawain ng Diyos. We do that in a goal of doing things pa rin for the Lord. The more na mas nakakagawa ka para sa gawain. And yun, addressing other responsibilities as well. Hindi ka nag-goal for self-gain, but for giving yourself more to others siguro. So, yun. Thank you, Pas. Thank you, Don Pas. Ay, si ano ba to? Si Deacon Marlon. Sorry, ang dilim. Yun, thank you, Deacon, sa pag-clarify o passive income. Naalala ko tuloy yung landlady namin, parang every week, bumibisita siya dyan sa apartment para to check kung may problema. So, tama.
passive income ay hindi equals to walang ginagawa. Thank you, Don. Ay, ayun. Isa. Yung sa bilang Kristiyano, we are actually to help the poor, lalo na yung mga nasa tumulong sa mga mahihirap. Pero anong masabi mo dun sa part ng economics yung mga tao na nasa lower bracket wala talagang kakayahan. Pero paano yung aware ka na ginawa ng business yung kahirapan? How should Christian address or react or approach yung mga ganon na obvious kasi lagi mo nakikita na ginawa na nilang business yung kahirapan. Sige. Kung mapansin nyo sa handout, maluwang yung dulo. Kasi yung poverty hindi ko na nasama. Pero dun sa lecture na yun, may iba't ibang category ng poor. Yung isa dun ay yung sinful poor. So, merong, ano ba dito? We must exercise yung discernment na we can refuse to help yung yung kahirapan nila ay yung sinful yung cause, either sila ay parang napupunta lang sa sa mga bisyo ganun, or sa pagwawaldas lang din ng pera, or yun din katamaran din. So sa tanong ni Pastor Erdi na kung ginagawang business yun, no, wala akong maisip. Ang naisip ko ngayon, kapag may mahirap na parang halimbawa mamalimos, parang lagi ako may thinking na may hawak sa kanila na mas mataas. So, pero again, ano ko lang naman yun, parang kaisipan. Pero yun, merong panawagan din sa atin mga Christians to refuse to help kung nakikita natin na yung pagtulong ay hindi siya nakakatulong. Actually, nakakatulong pa kung hindi siya bibigyan kasi doon siya matututo na hindi easy yung buhay kasi parang yun din parang ganoon din yung dating nun inisip easy yung buhay, hingi-hingi lang. Pero again, mahirap din magsabi kasi wala akong example sa isip ko. Pero dahil may ganong kategorya ng mahirap na sinful yung cause, kasi yung iba pang kategorya is either biktima sila, may nakaranas sila ng talagang mga kalamidad, o di kaya oppressed sila. Yun, pwede silang tulungan. Pero sa mga likes nung sinabi ni Pas Erdi, pwede tayong tumanggi. Ayun, si Bro Arvin. Dito, comment and question, Digon. Yung sa comment, yung regarding nga sa pagtulong natin sa mga mahihirap, maganda idaan talaga, based nga doon na observe ko sa church na isa kong pinupuntahan, meron talaga sila mga social workers na dedicated na alamin talaga kung sino yung mga sinfully poor at mga providentially poor. At yung pag-fulfill ng commandment na tumulong sa mahihirap, hindi naman ibig sabihin na wala tayong sistema, hindi tayo pwede gumawa ng sistema na mas lalo ma-discern natin in a wide scale. Iniwasan lang yung global scale kasi imposible yun Pero in a wide scale, tulad nun, kung mag-support tayo ng mga efforts natin, ipopull natin yung efforts natin, dedicate tayo ng mga specific na tao na may malakas na discernment, dagdag yung kumpiyansa natin. Of course, imperfect pa rin, pero dagdag yung kumpiyansa. Yung tulong na paparating natin, makakarating talaga sa nangangailangan. At hindi sa mga sindikato, sa tamad, yun talaga, Digon. And yung siguro sa question, regarding sa pagkaroon ng class divide, kasi medyo medyo Marxist language na yung class divide. Class divide na tinatawag. Yung mayaman laban sa mahirap. Bilang mga Kristiyano, kung tayo nasa side ng mayaman, ano dapat maging approach natin sa mahihirap? At sa mga mahihirap na Kristiyano na mas majority, ano dapat maging approach natin pag tumitingin tayo sa mga mayaman na Kristiyano? Regarding dyan sa usapin na yan, Deacon. Okay. Thank you dun sa question. So, tama no? Sorry, pinaprocess ko yung So, yung tanong ay kung sa mga
yung economic status ba yun? Pag yung mayaman, paano niya titingnan yung mahirap na Kristiyano? Tapos yung mahirap, paano naman niya titingnan yung sa mayaman? So I think sa mayaman, ba dito? Yung sin of partiality, I think sa James ba yun? Tama, sa James. So, hindi, ayun, hindi nila, parang ano bang term yun? Hindi isolate or, sige na, gamitin ko na, yung hindi partial yung treatment dun sa mga mahirap, parang dahil sa hindi sila same league, no? Kasi kung kayo ay nasa same church, parang ano pa rin yung fellowship pa rin ng isa't isa ay nakaground sa kung sino yung pinupuntahan natin dito, which is ang Panginoong Hesus. Kaya maganda lagi yung paalala na parang more than the enjoyment ng isa't isa, na yung fellowship natin, ang pinupuntahan natin dito mainly ay si Christ, at lahat yun ay equal sa atin. Lahat tayo ay mga tinubos, no? Kung ikaw ay kinikilalang member. So, sa mahirap naman, ayun, I think yung covetousness, hindi niya titingnan with covetousness yung mga mas nakakataas or mas okay yung kalagayan economically. So, and yun nga, nandun pa rin yung be content pa rin sa kung anong meron. So, yun. At again, yung diwa nung fellowship na, kasi sa New Testament, parang yung nakikita natin doon kung paano na-manage yung resources ng mga Christians is yung virtue nila of generosity. So, minsan nga, nabasa ko sa isang article ni Wayne Grudem, parang ina-accuse pa na early form of communism kasi nga nag-share sila. Pero ang point kasi doon ay freely nilang binigay tapos hindi naman sila walang-wala na. So, ayun, yung generosity lang din na umiikot sa isa't isa kung interaction na, no? So, kung meron, bibigay. Pero di kailangan na mag-inggitan or ilayo natin sila kung di sila same ng economic status sa atin. Your additional comment na lang din, Deacon. Kasi kung usapin natin ng sustaining grace, iba-iba itsura na yan. Iba-iba talaga itsura niyan sa bawat Kristiyano. At ang kasalanan ng covetousness doon, bakit natin kinoconsider yung sustaining grace ng Diyos na unique sa atin, na personal grant sa atin ng Diyos? Bakit sa sustaining grace ng iba nakikita natin mas sapat? Hindi ba't galing lang sa iisang Diyos? So yun yung malaga talaga ma-mortify, both for rich Christians and poor Christians. Kasi technically lahat naman yan poor Christians sa mata ng Diyos eh. So Diyos ang may-ari ng lahat at nag-grant sa lahat. So kailangan matingnan natin ay sustaining grace. Doon tayo magbatay, hindi sa grace ng iba. Hindi sa grace ng Diyos. So yun ang naman, Digo. Yun, thank you. Naalala ko tuloy yung parable nung yung sa vineyard na may nagpatrabaho siya nung maaga, tapos yung late, tapos sa same price lang. Pero again, maganda yung sinabi mo na sa Diyos galing lahat yun. So since siya yung may-ari ng lahat, at pumayag ka naman, pumayag yung yung unang trabahador to work with that amount. So ultimately, magpasalamat tayo kung ano yung, kasi lahat yun ay biyaya lang ng Diyos. Kung ano meron tayo dahil mapagbiyaya yung Diyos sa atin. So, ayun lang. Thank you, Bro Arvin. Yes, Bro Paul. Ay, Ars ba? Sige, last na. Deacon, thank you sa lecture. Question lang kasi uso ngayon yung lalo sa mga noon-time show, yung isang specific na noon-time show, meron siyang sinabi doon na pag pinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan yon. Pero kapag namatay kang mahirap, kasalanan mo na yon. Ano yung take dapat ng Christian sa ganong statement ng isang sikat na influence, sikat siya na personality sa television, so sinusundan siya ng tao, paano bilang isang Kristiyano tayo titingin sa ganon? Ayun, thank you sa tanong. Napaka-simplistic nung statement na yun, pang mic drop lang. Pag namatay kang mahirap, kasalanan mo na yun. Kasi maraming pwedeng pinagdadaanan yung tao ngayon eh. Pero kung ang dahilan ay katulad nung issue ng labor and profit na
ah, katamaran. So, I would say yes. Kasalanan yun nung naghihirap na yun. Pero, to generalize na ganun, parang, lang, napaka-simplistic at lang, maano lang sa tenga na, ang galing nga, mamatay ka mahirap, kasalanan. Pero yun, bilang Kristiyano, syempre, hindi rin agad tayo mag-jump into conclusion. Pero yun, depende pa rin yun kung gaano mo kakilala yung tao. Pwede kang maghanap ng, di ba, sa mga brethren mo. No. O baka yun pa yung dahilan, di ka pala tumulong. Pero ano yun, seriously speaking yun, hindi siya hindi siya straight line na ganun. So, naalala ko tuloy yung sinabi, pero hindi, patungkol yun sa sakit eh. Yung sinabi lang ni Christ dun sa, yung may kapansanan, ano ba yun, bulag? Or bingi, bulag, di ba? Parang tinanong niya yung mga disciples niya kung nagtanong yung disciples niya kung dahil ba sa kasalanan niya to or ano. So, hindi siya agad ganun eh. So, yun. Maging lang, bilang Kristiyano, hindi tayo magja-jump din sa bandwagon na yun at hindi, lahat ng mga namatay na mahirap, kasalanan nila yun. Ayun lang. May follow ka ba doon? May follow up ka doon? Additional na lang. Sige. Additional na lang siguro. Kasi nung pinagninilayan ko siya, yung ganong pag-iisip kasi is purely materialistic eh. So, doon siya nagbe-base yung kanyang foundation na admirable kasi yung buhay ng personality na yon kasi nanggaling siya sa wala tapos naging maalwas siya ngayon. Kanya lang, yung pagiging maalwas yung naging heaven niya kumbaga. Yung kanyang vision ng biyaya ng Diyos. So, materialistic yung ganong point of view, hindi yun Christian. Walang masama sa materials pero yung iisipin mo na kasalanan mong mamatay kang mahirap, merong implication na sinasabi mong dapat naging mayaman ka. Which is hindi naman yun sa tao lang. Parang kasalanan yung kahirapan. Nakasalanan yung kahirapan. Walang kasalanan sa pagiging mahirap. Ang mali doon, titingnan mo yun na dahil wala sila, kasalanan na yun. So materialism siya. Tinuturuan yung tao na mag-covet nang wala sa kanya. Tinuturuan yung tao na maghangad ng mga bagay na maaaring wala sa skill set nila. Binibigyan sila ng false hope na magiging maganda ang pamumuhay kung mayroong kang mga bagay. Pero ang kasapatan natin ay kay Kristo. So ayun lang, Deacon. Against sa yung 16, yung mayaman sa si Lazaro. Namatay na mahirap si Lazaro. Namatay na yung mayaman na mayaman. So, sino yung pakikinggan mo, si Christ or yung influencer na yun? That we will not name. Okay. Sige. Thank you then, Brother Paul, sa reflection. Sige, let's close in prayer na po. Aming Diyos, marami po salamat sa natapos naming studies. Salamat po sa mga discussions na nag-arise din. Salamat po dahil ako rin mismo ay natututo mula sa mga kapatid ko, mula sa kanilang mga reflections at pagtatanong. Salamat po sa biyaya na hindi ito labas sa saklaw ninyo ang usapin ng ekonomiya. Salamat Panginoon dahil sa mga Kristiyanong prinsipyo na tinuturo niyo po sa inyong salita ay pwede kaming mag-grow in discernment sa kung ano yung mali at gawin namin yung tama at ganoon din ay magkaroon kami ng perspective na yung lahat ng meron kami ay galing sa inyo. Kayo ang merong otoridad at soberanong may pagmamay-ari ng lahat. Kaya hindi namin pwedeng sabihin o ikredito sa amin lahat ng aming mga nagagawa or meron kami. Salamat o Diyos sa pagpapaalala. Pagpalain niyo po ang mga gagawin pa namin for today, ang pagkain at yung fellowship. Salamat po o Diyos sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Happy Lord's Day po.